sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Efraim Fautagana, alas 4:12. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Thank God it's a Friday. Friday, swell day, lakay. Kaya masaya si Miss Jackie O ngayon. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Petrocorpus, ako po si Jackie Resho. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Huling araw ng buwan ng February 28. Sa ating mga headlines, mahigit pisong oil price rollback. Totoo ba ito? Di ba ako namamalik mata? Ha? Rollback ba talaga ito? Pagtaya, lakay. Ray Sibayan, ha? Mahigit pisong oil price rollback asahan daw sa susunod na linggo. Abay, himala. Presyo ng LPG asahang may rollback din sa buwan ng Marso. Malacanang bantay sarado ang presyo ng mga bilihin. Pangulong Marcos nakatutok ngayon sa presyuhan ng bigas. Buti naman. Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte tiniyak na matutuloy. Hirit na all senators caucus malabo sa ngayon. Sanib pwersa ng mga sindikato at Pogo ikinaalarma ngayon ng mga otoridad. Kampanya kontra kidnapping iginiit na palakasin. Abay PNP, abay kumilos po tayo, ha? Abay gamitin yung mga intelligence fund na milyones dyan. Higit 2,000 insidente ng sunog na itala mula Enero hanggang Pebrero ayon sa BFP. Pasintabi po, putol na braso ng tao nakita sa tiyan ng isang pating sa Palawan. Wow. Di ba ito yung yung mga turistang ito nga ata yun lakay. Sige, basa. 2 Russian tourists na nawala habang nagsuscuba diving sa Verde Island nakitang patay. Yung isa yata dyan, putol ang kamay. Ano, oo daw, lakay. Samantala, Bulkang Kanlaon sa Negros Island nag-aalburutong muli, nagbugan ng abo. At Pope Francis patuloy sa pagbuti ang kondisyon pero hindi pa out of danger ayon sa Vatican. At sa detalye natin mga balita, abay good news yata ito mga kuya, ha? Mga drivers, jeepney drivers, taxi drivers, truck drivers. Dahil bate po sa anunsyo ng Department of Energy, abay meron daw rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa unang Martes ng Marso. At ito ay mahigit piso. Wow. Sana totoo. Ayon kay Assistant Director Rodel Romero ng Department of Energy, posibleng maglaro mula 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos ang ibababa. Iro-rollback sa presyo ng gasolina at diesel. Habang 130 hanggang 150 naman ang maaring i-rollback sa presyo ng kada litro ng kerosene. Sinabi ng opisyal ng DOE na resulta ito ng bumabang demand sa Korea dahil sa ibinabang tax benefits at progreso sa usaping tigil putukan sa Russia at Ukraine.
Bukod naman sa langis, asahan din ang pagbaba sa presyo ng LPG sa pagpasok ng Marso. Ito ay batay sa pagtaya ng LPG Marketers Association. Ayon sa grupo, dahil sa $20 na tapyas presyo sa Saudi Aramco, mangangahulugan ito ng 11 pesos na cut sa bawat 11 kilogram ng LPG tank sa local market. Sinabi ni LPGMA President Arnal Tay na umpisa ngayong araw ay ipatutupad na ng Republic Gas Corporation ang adjustment sa halaga ng naturang produkto. Arnel T. Arnel T. Samantala, bantay sarado naman ng Malacanang ang presyohan ngayon ng mga bilihin. Lalo na sa mga pagkain. Abay, dapat noon pa. Ayon kay pala sa press officer at PCO USEC Claire Castro, mismong ang Pangulong Marcos na ay kasama sa pag-alam sa problema tuwing tumataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang bigas. Ito ang dahilan kaya ginawa ang mga naunang hakbang gaya ng pagpababa sa taripa ng imported na bigas at pagdideklara ng food security emergency. Sinabi pa ni Castro na patuloy na inaaral ng Pangulong Marcos kung ano pa ang mapwedeng gawin para mapababa ang presyo ng bigas. Kasabay nito ay tiniyak din ng Malacanang na tinututukan ng pamahalaan ang paghabol naman sa mga smugglers, hoarders at iba pang mga nagsasamantala. Samantala, nagdagdag pa ng supply ng bigas ang kadiwa ng Pangulong program sa tanggapan ng National Irrigation Administration sa Quezon City. Tinatayang isang 18-wheeler truck na naglalaman ng 2,400 bags ng 10 kilograms na per bag ng bigas, kung saan katumbas ito ng 24 tonelada na ang dumating sa punong tanggapan ng NIA mula sa Region 2. Ngayong araw ng Biyernes, muling magbebenta sa NIA ng 29 pesos per kilo na bigas sa kadiwa ng Pangulo program. Samantala, epektibo naman bukas, March 1, ay itatakda na sa 49 pesos ang maximum SRP para sa kada kilo ng 5% broken imported rice mula sa kasalukuyang 50 pesos kada kilo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., naging posible ito dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas sa world market. Samantala, tinabla ng Senado ang panawagang magkaroon ng All Senators Caucus para talakayin na ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Senate President Francis Escudero, malamig ang pagtanggap ng kanilang makasamahan sa mayorya sa mungkahing All Senators Caucus na panawagan ng Senate Minority. Paliwanag ng Senate President anumang gagawin nila sa panahon na wala pang sesyon na hindi official dahil nakabakasyon ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Una rito hiniling ni na Senate Minority Leader Aquilino Pimentel at Senator Rizon Tiveros na magpatawag na kaagad ng All Senators Caucus upang masimulan na ang proseso na impeachment laban kay Vice President Sara. Narito si Senator Escudero. Tinanong ko yung iba hindi naman din nila gusto at busy din eh. How can it be an all-senator caucus when some are traveling and some are abroad and some are not available and some aren't interested? And as I said, kahit anong gawin namin, hanggat walang sesyon, wala namang kaming masisimulan. Whatever we agree on will not be official because whatever vote we take can still change once we resume. Tiniyak naman ni Senate President Chis Escudero na matutuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Mauudod lamang aniya ang paglilitis kung maglalabas ng temporary restraining order ang korte at ito ay kakatigan ng Senado. Bukod dito, hindi rin umano totoo na ayaw lamang simulan ni Escudero ang impeachment. Narito ang pahayag ni Senate President Chis Escudero. Hindi kami pwedeng magsimula ng impeachment kapag recess kami. Pwedeng magpatuloy ng recess kapag nagsimula na ng may sesyon. Pag ginawa namin yan ng walang sesyon, illegal po yan sa aking pananaw. At binibigyan lamang natin ng bala kung sakasakali ang sino mang nasasakdal ng impeachment
na questionin yung proseso, questionin yung pagiging patas at parehas, questionin yung pagiging makatarungan ng Senado kaugnay sa paggawad ng desisyon, kaugnay ng impeachment, kung ang proseso ay tila may pinapabora ng panig. Muli ring iginiit ng Senate President na hindi siya interesadong maupo bilang Vice Presidente sakaling mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, hindi magandang tignan na tatanggapin niya ang posisyon gayong siya ang mag-preside ng paglilitis. Inabisuhan na rin ni Senate President Chis Escudero sina House Speaker Martin Romualdez at maging si Vice President Sara Duterte Carpio na paghandaan na ang gagawing impeachment trial. Ayon kay Escudero, nakasaad na umaksyon na ito sa verified impeachment complaint na ipinadala ng Kamara de Representantes. Ipinag-utos na ni Escudero ang pagrepaso sa impeachment rules at pinatitignan na rin ang seating arrangement sa session hall kung saan gaganapin ang impeachment trial. Pinatitiyak din ito ang seguridad ng Senado kasama na ang proseso ng registration at designation ng lugar para sa panig ng prosecution, defense, media at lugar para sa mga osisero, mga bisita. At tiniyak din ito na magiging transparent ang gagawing impeachment trial. Samantala, bumuuna ng Impeachment Secretariat ang Kamara bilang paghahanda sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, magsisilbi itong technical at administrative support sa 11-man House Prosecution Team. Binubuo ito ng mga kinatawan mula sa Office of the Secretary General, Office of the Sergeant at Arms, Legislative Operations Department, Legal Affairs Department at iba pang relevant units ng Kamara. Kabilang sa kanilang papel ang pagbibigay ng plenary support, legal research, records management, stenographic transcription, information technology, security at administrative coordination. Dagdag pa ni Velasco, inactivate na ang impeachment secretariat matapos ilabas ni Senate President Chis Escudero ang proposed calendar para sa paglilitis kay Vice President Sara. Babalikan natin ilang pang detalye ng ating mga balita. Pagsasanib persa ng sindikato ng mga kidnappers at Pogo, ikinaalarma na rin ng mga kongresista. Hiniling na palakasin ang kampanya laban sa kidnapping. Samantala, dalawang Russian tourist na nawala habang nag-i-scuba diving sa Verde Island, nakitang patay at yung isa ay putol ang kamay. At yung putol na kamay ay hinihinalang ito yung nakita sa tiyan ng isang pating. Samantala, bulkang Kanlaon sa Negros Island, nag-aalbruto na naman, nagbuga na naman ng asupre. Ayo nga pala, at si singer Haji Alejandro, abay, get well soon. Sana gumaling pa itong si Haji, ha? Ito pala ay nasa malubhang karamdaman din. Ang detalye na mawali lang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Doktora Isa Suntay, Doktora Beng Lee. Alas 4:27. Ang balitang ito. Alas 4:33, nasa ating linya ang gobernador ng lalawigan na Isabela, si Governor Rodito Albano. Governor Albano, sir, naimbag nga malem, apo gobernador. Yes, kasi malendeo, long time no hear. Oo nga po. Ayan. Ngayon nga makausap kita ay malungkot pang balita. Ano po ang nangyari, Governor? Nag-imbesa na po ba kayo? Ano po ang dahilan ng pagbagsak ng tulay? Babalik ko lang at nandun nga yung mga taga-DPWH nag-iimbestiga din kung ano yung nangyari. Pinadala ni Secretary Bonoan kagabi dun sa Isabela. Mm-hmm. Hello? Yes, sir. Okay.
ano yan yung tulay, may nakita kaming yung truck doon na bumagsak na overloaded ng boulders. Opo. Yun ang cause nung yung pagbagsak ng tulay na yun. Kasi bago itong tulay na ito. Hindi lang bago pa rin retrofit. Okay, kasi iba na ngayon yung mga lindol, di ba? Palakasan na ng lindol ngayon. Saka so minabuting ni retrofit din yan. At saka yung bridge na yan, iconic yan, yung bridge na yan. First of its kind. So, tinitingnan natin kung may design flaw, o kung yung design yan talaga bang nakaakma dun sa totoong kasi dinisign ng mga Japanese yan, yung Toyo. Japanese po ang nagtayo nitong tulay na ito with kasama ang DPWH. Japanese na nag-design niya nung una. Japanese na nag-design. Tapos kinuha ng DPWH. Dahil gano'n, tapos ginawa yung maabang proseso yun ang nangyari. Sa bridge na yan saka ilang administrasyon niya, nag-umpisa kay Pinoy, tapos sumunod kay Duterte, tapos ngayon na lang natapos. May nakita raw depekto yung design governor, kaya ni-retrofit yung Santa Maria Cabagan Bridge. Hindi, ni-retrofit dyan para pinatibay. Dahil sa mga lindol ngayon, tumataas na. At saka may nakita rin diferensya ng konti, kaya pinalakas. Binigyan ng mga 200 million na budget yan para yung actual damage ng bridge, kung talagang makita yung arco at yung mga poste ando doon, ang bumagsak yung flooring. Yung flooring. Doon sa walang tubig. Ayun. Doon sa walang tubig na side, doon sa mga approaches ba, yung malapit sa approaches. Pang 10 span na yun Wow. Kasi mahaba yung bridge Saka iconic yung bridge since hindi naman wala akong sinisisin tao rito sa pangyayari Hindi pa natin nakikita yung resulta ng investigasyon, pero sa aking palagay naman baka yung dahil sa overloading, may factor, tapos yung weight limits hindi finalo. Kasi 1 month pa lang bukas yan, hindi yun. Baka kasi gabi nangyari, tingin ko gabi-gabi may mga dumadaan na mga overloaded na mga trucks yan na papalusot. Yung nga ang sinasabi ni Director Matias Malinab nung ma-interview natin kanina, Governor, mukhang overloaded yung truck na dumaan kasi ang limit pala ng weight limit na pwedeng dumaan dyan ay 45 tons. Pero mukhang sobra sa dumoble yata, 100 tons yata yung sakay nung dumaang truck, Governor. Alam mo wala naman tayong mga truck scale dyan sa truck. Tapos titingnan din natin kung yung mga welding, yung mga bolting, kasi yung gumawa ng bridge na yun, magaling naman na traktor, sila mga interior, gumagawa na ng mga hundreds of bridges sa buong Pilipinas yan hanggang Mindanao gumagawa yan so wala namang nangyayari sa kanyang ganyan na Pero ito kauna-una na design na ginawa rin niya. O hindi natin malalaman kung yan pa lang ang design na unang-unang ginawa. So hindi natin alam kung may flaw rin design na yun, flawed yun. So papanagutin na Gobernador Sir yung truck driver na dumaan na overloaded ang dalang sasakyan. Hindi ko isa masisi kasi hindi naman yung misa ka lang dumaan na overloaded o baka lagi siya dumadaan o lagi may dumadaan doon, hindi natin alam. So, ang pinakamaganda niya, huwag na tayo magsisi, let's move forward, tapos tignan lang natin kung ano magagawa natin kasi wala namang mangyayari kung magsisisiyan pa tayo sa mga bumagsak na ganyan. Basta tayo, bago natin binuksan yan, we made sure na na-retrofit, maganda yung pagkagawa, at saka na-inspect mabuti. Pero ngayon, i-inspect natin ulit kung ano yung portion na nag-collapse at saka titignan na natin lahat ng mga saka wake-up call na rin to sa atin na kailangan ipatupad talaga yung batas na hindi pwedeng may mga overloading na trucks na nangyayari dito. Kasi kung makikita mo yung mga trucks ngayon sa kalye at saka sa probinsya, makikita mo kung gano'ng katataas na at gano'ng kalalaki na yung mga trucks na kinakarga ng mga bato, construction equipment, di ba?
Siguro, Governor Sir, ayan, maglagay ng signage, di ba? Dati pagka before na pumunta ka ng tulay, may sign kung gaano kabigat yung dapat dumaan na Kung doon ano sa yung tulay. kakayanin Oo, lang. yung kakayanin. Oo, tama yun. Agreed. Pero hindi naman alam ng driver kung paano kung ano yung tonelada ng truck niya. Eh, hindi naman sometimes yung mga drivers naman natin sa kapay natin, sige, basta kabga mo lang yan, pwede yan. Ganun na nangyayari. So talaga kailangan mapatupad, saka kailangan siguro ipagbawal na talaga yung malalaking truck, yung mga side digs dito na napakataas para makatore na. Governor Albano, sir, maraming salamat. Diyos na ginaapo. Naimbaga malam. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Apo, Gobernador Rodito Albano ng Isabela. Samantala, sa iba pang mga balita, abay ikinaalarma na ng mga kongresista ang pagsasanay ni pwersa umano ng mga sindikato at Pogo. Ayon kay Congressman Robert A. Barbers ng Surigao del Norte, dapat nang palakasin ang kampanya laban sa mga kidnapping syndicate. Isa manong mensahe na hindi sila takot gumawa ng karahasan ang insidente ng pagdukot sa isang estudyante ng isang international school, ang British School of Manila, na pinutulan pa ng daliri. Sabi ni Barbers, hindi sapat na na-rescue lamang ang biktima estudyante, kundi dapat mahuli at makulong ang mga suspect na nasa likod ng kidnapping. Bukod dito ay dapat ding pagtulungan ng mga law enforcement agencies ang agarang pagpapatipor sa mga natitira pang dayuhan sa bansa na sangkot sa Pogo operations. Samantala, pinag-aaralang kasuhan ng Philippine National Police ang mga nagkalat umano ng fake news kaugnay na nangyaring kidnapping sa isang Chinese national sa Taguig kamakailan. Ayon kay Police Colonel Randolph Tuanyo, hepe ng PNP Public Information Office, tukoy na ng anti-cybercrime group ang mga nagsabing nagbayad ng $20 million na ransom ang otoridad. Gayon din ang pagdetalya ng kaso kahit noong live case o nagpapatuloy pa ang negosasyon sa kidnapping. Giit ni Tuanyo, sa Campo Krame, malayo sa katotohanan ang mga ipinakalat ng mga sangkot na halata di umanong paninira lamang sa pamahalaan. Narito ang pahayag ni Police Colonel Randolph Tuanyo. Malicious po ito na halatang-halata na gusto lamang siraan ng pamahalaan tungkol sa pagpapalabas ng fake news. Kinukonsider po natin ito na fake news sapagkat yung mga detalye ng mga nireport nila ng mga unang araw nung mawala po yung bata ay malayo po sa katotohanan. Samantala sa ating mga reports sa direksyon ng mga bus sa EDSA, iminungkay na gawing counterflow para matigil ang pag-abuso sa busway. Hirap naman yata yun na counterflow. Hindi po ba mas delikado yun? Tama ka, Miss Jackie. Sino may mungkahin yan na Miss Let? Ayan, sino magaling na na engineer, ayan, o arkitekto nito. RH14 Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, para nga daw matigil na ang hindi otorisadong paggamit ng mga sasakyan sa EDSA busway, bakit hindi baligtarin ang daloy ng mga bus na gumagamit nito? Yan ang mungkahi ni dating Senador Ping Lacson matapos ang paulit-ulit na ulat ng pag-abuso sa bus lane kabilang ang convoy ng PNP. Sa press conference ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, sinabi ni Lacson na kung gagawing counterflow ang mga bus sa EDSA, siguradong wala ng ibang sasakyan ang papasok sa busway. Binanggit nito na ipinatutupad sa Taipei ang pasalungat na direksyon ng mga bus. Iginitro ni Lacson na dapat walang exemption sa pagpasok sa busway, bagay na sinang-ayunan ni dating Senator Tito Soto. Katwiran ng mga ito, kapag kasi may exemption, meron at merong magi-interpret para sa pansarili nilang benepisyo. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas. Meron bang ganyan sa Taiwan, Miss Let? Oo daw, Lakay. Kaya binabanggit ni Senator Lacson, talagang sasadyain yun para walang makapasok kasi exempt yourself at your own risk. Kasi delikado yun pag pumasok ka sa busway na counterflow yung direction nila. Okay, maraming salamat, Miss Let. Ano yung schedule ng Pangulong Marcos ngayong Friday? TGIF?
sasamahan na kay Pangulong Marcos ang mga kandidato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas dito sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Nasa San Jose del Monte, Bulacan ka na ba? Oo, Lakay. Aba, okay, sige. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay. Maraming salamat, Let Narciso. Kaya lang, Senator Ping, baka magmulto si dating Pangulong Nonoy Aquino pagka magpatpat tayo ng counterflow sa busway. Walang wangwang, walang wangwang, walang counterflow, walang tong. And Lakay, mula sa Malacanang, dumako naman tayo sa Senado. Produkto ng mga magsasaka dapat bilhin na ng gobyerno. Ayon yan kay na dating Senator Tito Soto at Ping Lacson. Ang detalye magmumula kay RH28, Raymond Dadpaas. Raymond? Jackie, Mayor, gobyerno na mismo dapat ang bumili ng mga produkto ng mga magsasaka sa ating bansa. Ito ang deklarasyon ni na Senador o ni na dating Senador Tito Soto at Senador Ping Lacson sa news conference ng alyansa ng o para sa Bagong Pilipinas sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon kay Soto, 50% dapat ng ani ng mga magsasaka ay bibilhin ng gobyerno. May pribado ng kumpanya na gumagawa nito sa ngayon at kung kailangan ay magsagawa o gumawa sila ng batas para dito. Kausapin ang mga magsasaka at bilhin ang kanilang mga produkto sa farm gate price. Sa suportado ito ni dating Senator, yung kanyang partner na si dating Senador Panfilo Ping Lacson sa pagsasabing kung makialam ng gobyerno ay mawawala ang mga middlemen. Ibinigay na halimbawa na may mga produkto na 6 na beses daw dumaan sa kamay ng mga middlemen, kaya ang presyo nito ay napakataas pagdating sa mga consumer. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. May kumukontra kay Governor Rodito Albano, Miss Jackie, ha? Abay, Bossing Berhel de Dios, magandang hapon, ha? Ang sabi rito ay, naku, ha? Binobolo ka nung kausap mo. Matagal na pong tapos yung tren na yan, hindi po pinapagamit kasi alam nilang may problema sa design. Hindi po sana rason ang overloading. Ayan. Kasi wala pong overloading na nangyari. Samantala, House Prosecution Team pinangangambahan ang delay sa impeachment trial na pwedeng magresulta ng tampering of evidence at posibleng pag-back out ng mga testigo. Aris number 12, Milky Rigonan, please come in. Milky. Lakay at Jackie, aapela ang 11-man House Prosecution Team kay Senate President Chis Escudero na pakalip na sa July 30. Baka pwede daw mas agahan ang formal na pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sa proposed calendar ng impeachment trial, July 30 sisimulan ang paglilitis kasabay ang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Ayon kay Representative Joel Chua ng Maynila at miyembro ng 11-man House Prosecution Team, habang tumatagal ang pagsisimula ng paglilitis, maraming pwedeng mangyari na hindi daw kontrolado ng prosecution. Sabi ni Chua, kabilang dito ang posibilidad ng tampering of evidence sa ilang mga dokumento ang nagagamitin ng House Prosecution Team para matiin ang Vice Presidente sa mga isyu ng katiwalaan at questionable paggamit ng pondo. Bukod dito, sinabi ni Chua, habang tumatagal baka daw matakot na ang kanila maiharap na testigo sa impeachment court. Sa kabilang to, sinabi ni Chua na irerespeto nila ang desisyon ni Escudero matapos i-release ng Senado ang proposed calendar sa impeachment trial ni VP Sara. Bilang tugon, binuuna rin ng Kamara ang impeachment secretariat na magbibigay naman ng technical at administrative support sa 11-man House Prosecution Team sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ako si Milky Rigonan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Aba, sabi ng isang dati opisyal ng MMDA, si Mr. Bossing Berhel de Dios, tama po ang proposal ni Senator Ping Lacson na counterflow
dapat ang busway ayan much safer daw. Kasi ang mga pasahero kung bababa ay nasa tabi sila ng island. Ayan. Hindi ngayon na pagkasasakay ka bababa Tatawid pa. Tatawid ka pa sa kabilang gilid ng bus. Ayan, dahil ang pintuan ng bus nasa bandang kanan. Ayan, so may logic, sabi ni Bossing Berhel de Dios. Samantala naman, PNP Chief inatasan ng lahat ng unit. Malaking pagbabago laban sa krimen dapat makita sa mga susunod na buwan. Ang detalye magmumula sa balita ni RH52, Edniel Parosa. Edniel? Nagbaba, Lakay at Jackie, kang matinding direktiba si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil para sa lahat ng unit ng pulisya kaugnay ng crime prevention at resolution sa buong bansa. Ayon sa Top Cup, dapat maramdaman ang malaking pagbabago sa mga susunod na buwan o kahit pagtapos ng midterm election sa buwan ng Mayo. Sa Command Conference sa Campo Crame, binigyang din ni Marbil ang pangangailangang ibaba ang crime rate at malansag ang mga sindikato sa pamamagitan ng pagbaba mismo ng regional director sa field at mas agresibong implementasyon ng mga warrant. Bago ito, nagbigay ang PNP Chief ng hanggang katapusan ng Marso para tuluyang mabaklas sa mga private armed group na maaring magdulot ng gulo sa eleksyon. Gayon din, aminado si Marbil na may mga report pa ng krimeng may kaugnayan sa pagtanggal sa mga illegal na pogo, bagay na pinatututukan din sa kanyang mga tauhan. Kaugnay niyan ay bumuo ang PNP ng interim organizational structure na pamumunuan ng Deputy Chief for Administration, Operations at Investigation. Maugunit ang in-extend hanggang sa Hunyo ang termino ng Chief PNP na nakataktasarang matapos ngayong buwan. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Abay, dapat gayahin ni General Marbil yung dating, sino nga bang PNP chief noon? Meron silang ipinapatupad na one strike policy, ha? Kapag may nangyaring krimen sa yung area of jurisdiction na Misa Jackie, abay may kalalagyan ka. Ayan, ilalagay ka sa freezer sa Navy. Ayan. Para alerto yung ating mga kapulisan. Pag may nangyari, tanggal. Yes, tutulog-tulog ka sa lugar mo. Yan, di mo na solve yan. Ba't may nangyayaring ganyan? At kailangan din siguro ng police visibility. Babalikan natin lang pang mga report. Standby Noche Kakas. Standby Miss Josa Cruzat. Si Robby Domingo, ano ito? Nakipag-ugnayan daw sa NBI. Matapos makatanggap ng pagbabanta mula sa isang netizen. Bakit? Pinagbantaan daw siya doon sa kanyang post, Lakay. Mga ganyan, hindi na pinagpapansin ng mga yan. Sira ulo dyan. Babalikan natin ang mga balitang yan, pero happy birthday muna kay Kuyang Jun Gulingay. Very full Jun Gulingay, happy birthday. Binabati natin mga brethren sa TM Calaw Masonic Lads. Miss na miss ka na rin ng mga taga-Calaw. Di ka na nagpaparamdam. At happy birthday din kay Kuyang Deo. Ayan. Deo Bonifacio Andres. Ayan. At get well soon kay Haji Alejandro, ha? Abay, ang panawagan ng mga classmates na sa San Beda, ha? Ayan, prayers para sa ikagagaling ng sikat na singer na si Haji Alejandro na nasa medical seat at reported na may colon cancer, Miss Jackie. Get well soon po. Get well soon po. Ayan, ang kilabot na mga kolehyala. At congrats sa mga newly installed officers ng San Pedro Masonic Lodge. Number 292, Worshipful Master Greg Lalo, Senior Warden Hil Bagapuro at Junior Warden Carlo Katingub. Ayan, mula kay Kuyang Marlon Macunyat. Oras ganap na alas 4:52. Balikan natin ang mga reports sa 20 dayuhan na sangkot umano sa iba't ibang uri ng pangi-scam. Inaresto ng mga NBI agents sa Parañaque City. Ilublob sa drama. Ilublob sa drama. Wag daw ganun, Lakay. Wag ganun. Deport na lang daw, deport. Akala ko putulan ng daliri. Alamin natin report mula kay Noche Kakas. Noche, please come in. Lakay at Jackie Bistado ng National Bureau of Investigation
ang isang Pogo Hub sa Asiana Avenue sa lungsod ng Parañaque. 20 Chinese nationals ang inaresto matapos salakayin ng NBI Special Task Force ang isang condominium building. Nagugat ang pagkakaaresto sa mga dayuhan kasunod sa reklamong kidnapping ng isang Pinay na ang misis ay isang Pogo worker na Chinese. Nasagip ang kidnap victim habang nabuking naman ang fully operational na online scamming activities ng isang Pogo company tulad ng love scam at isang cryptocurrency. Na ayon sa NBI, ito yung kumpanya ng Pogo sa Pasay na lumipat sa Pampanga noon at 2 buwan pa lang sa Parañaque. Kabilang sa pinusasan ang kidnapper na si Liu Yitao na naharap ngayon sa kasong serious illegal detention. Inalam pa ng NBI ang record ng mga naarestong Chinese kung ito ay may kaso na sa Pilipinas. Alit sa 27 at Noche. CR8. Wala bang kogneto dun sa mga ni-raid sa Pasay City kahapon? Ayan, Ay, oo nga. No, ilan yung inaresto sa Pasay? Ang dami-dami. Lakay, ang may posibilidad din na Lakay na ito ay yung tinatawag na guerrilla operation. Lakay. Guerrilla operation, yung Pogo operation. Dahil kung kanina tinanong itong si Attorney Ferdinand, yung NCR Director ng NBI, na si Attorney Ferdinand Labin, may posibilidad din na Lakay na itong grupo na ito ay involved doon sa kidnapping doon sa Taguig, Lakay. Allah. Sige, maraming salamat, Noche. Muchas gracias. Buenas tardes sa Balaseño, Lakay at Jackie. Buenas tardes, noches. Samantala, electrical issues pa rin ang pangunahing dahilan ng mga sunog. Ito ay ayon sa Bureau of Fire Protection of BFP. Base sa datos, umabot na sa kabuuang 2,307 incidents ng mga sunog ang naitala simula January 1 hanggang February 27, kung saan 625 dito ay dahil sa electrical issue. Maliban sa issue sa kuryente, kabilang din sa mga nagiging dahilan ng sunog ngayong taon ay ang mga sumusunod: open flame, embers and sparks, motor vehicular, natural, spontaneous combustion, explosion, fireworks at pyrotechnics. Samantala, pumalo na sa 74 ang napaulat na nasawi, habang 209 ang injured dahil sa sunog. Samantala, nag-issue na ng isang notice ang COMELEC sa 3 national candidates na nagkabit ng malalaking campaign posters sa southbound lane ng North Luzon Expressway NLEX. Hindi pinangalanan ni COMELEC Chairman George Garcia ang 3 kandidato, ngunit binigyan niya ama ito ng 72 hours o 3 araw pa alisin ang kanilang campaign materials. Sinabi niya na naging aktibo ang COMELEC sa pag-abiso sa mga kandidato at party list na lumalabag sa panuntunan, partikular sa usapin ng campaign materials. At ang bago pa mula sa COMELEC, ang sabi ni Garcia kanina sa panayam ng 2x2, imbes na batikusin ng isang kalabang kandidato, pwede ka rin maglagay ng poster, Miss Jackie, na ilagay mo ay huwag iboto si Deo Macalma o si Jackie Recio. Ayan. Yun daw ang panabla. Panabla. Ayan. Samantala naman, nakapagpiyansa na ang dati umanong empleyado ng First Family matapos arestuhin ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa kasong pangingikil kapalit ng mga pangakong proyekto sa gobyerno. Naaresto sa isang hotel sa Pasay City ang suspect na si alias Simon na ipinahuli umano ng Office of the President sa pamamagitan ng Special Envoy for Transnational Crimes. Ayon kay CIDG Director Police Major General Nicolas Torre, nangungutong ng 3 to 5% na kickback ang suspect na dating in charge sa IT at social media ng First Family kapalit ng kontrata sa pamahalaan gaya ng infrastruktura at supplies. Napapaniwala umano nito ang kanyang nabibiktima sa pamamagitan ng pagpapakilala bilang USEC at paggamit ng litrato kasama ang First Family. Narito ang pahayag ni General Nicolas Torre. He was among the private employees of the First Family. In charge sa IT, sa social media, mga ng mga trabaho. And then after that,
Ganun pa rin ang kanyang ginagawa after when BBM came to office. Dagdag ni Police Major General Torre, ito na ang ikalawang beses na nakapagpiyansa sa parehong kasong estafa ang sospek. Hinimok naman ni Torre ang iba pang biktima para lumantad at magreklamo, lalo't pinaniniwala ang milyong piso na ang nadadagit ng akusado. Anong pangalan niya? Ayan yung ba yung nakabarong? Ba't ipakita yung mukha? Lakay. Ba't binabird yung mukha niya? Dapat pinapakita yung mukha niya para maiwasan na. Anong pangalan? Anong pangalan? Alias Simon lang ang nakalagay dito. Ba't pa pangalanan? General Torre. Bira, may kaso na nga eh. Recidivist pala ito eh. Ha? Samantala, na-recover naman ang mataohan ng Coast Guard ang bangkay ng 2 Russian nationals na namatay habang nag-scuba diving sa Verde Island sa Batangas City. Ang 2 biktima ay bahagi ng 7 turista na nag-scuba diving sa Verde Island, isa sa mga sikat na dive site sa bansa. Ang nadala ng Panama Rescuers ang unang biktima sa isang hospital, ngunit idineklarang dead on arrival. Ang isa pang bangkay ay natagpuan din kalaunan, ngunit wala na ang kanyang kanang kamay. At ito ay hinihinalang inatake ng pating. At isang putol naman na braso ang nako ng mamangisda sa isang barangay sa Kalandagan, Araceli, Palawan. Ayon sa report ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Araceli, nagulat ang mga fishermen nang hiwain ang tiyan ng isda na may braso ng tao. Ang kamay ng tao ay may habang 12 pulgada na agad inilibing, ngunit muling hinukay para kuwan sana ng fingerprint. Ngunit wala na nakuha ang fingerprint dahil naaagnas na ang nasabing kamay na nako sa tiyan ng pating. Showbiz. Sa balitang showbiz, Robbie Domingo nakipag-ugnayan na sa NBI makaraang makatanggap ng banta mula sa isang netizen. Ang detalye magmumula sa Diyosa ng showbiz, Miss Josa Cruzat. Miss Josa? Jackie at Lakay, dumulog na ang TV host na si Robbie Domingo sa National Bureau of Investigation. Ito ay upang kumonsulta sa proseso ng paghahain reklamo laban sa isang netizen na nagbanta sa kanya. Matatanda ang pinalagan ni Robbie ang isang comment ng netizen na nagbanta sa kanya na makakatanggap umano siya ng malalang pambabash mula sa mga solid supporters umano ni Bel Mariano kapag sinubukan niyang i-match si Noni Pangilinan at Catherine Bernardo. Magsisilbi kasing judge sa bagong season ng Pilipinas Got Talent sina Catherine at Donnie, kung saan ay host si Robbie, habang ka-love team naman ni Donnie si Bella. Sa kanyang IG post, ibinahagi din ni Robbie ang mga picture ng pagpunta niya sa NBI. Ibinahagi rin niya ang mga natutunan sa pakikipag-usap sa NBI officials. Sumagot si Robbie sa comments na ito ng netizen at nagtanong kung pwede ba siyang mag-atake o mag-take ng legal actions dahilan para dumulog ito sa NBI. Sa ngayon, binura na ng netizen ang kanyang komento sa IG post ni Robbie. Samantala, sa isang interview, sinabi ng TV host na nag-message sa kanya si Belle at sinabing okay sila ng actress. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa ng Showbiz, Josa Cruzat. Oy, binabati natin si Mr. Romel Cabanela at si John Berna Cabiles, Torneros at si Fiscal Bernie Cabiles. Ay, Kuyang Bernie, kumusta ka na? Long time no see, ha? Pagaling ka? Walang tanong kay Kuyang Jerry Valdepeñas at kay Colonel June Arias. At sabi ni Mr. Michael Guy, ang palitan ng dollar nagsalara ngayon sa halagang 57 pesos and 99 centavos, Miss Jackie. Tumaas ng 8 centavos dahil kahapon ay 57.91. At congratulations sa mga brethren sa Maximo Ratonil Masonic Class number 491. Sila ay nag-imita mga brethren sa kanilang public installation sa Cagayan de Oro City, March 7, incoming Worshipful Master Cipriano Ratonil II, Senior Warden Rolene Ligaria, Junior Warden Gio Ritz Abejero,
At ang guest of honor and speaker, wow, Most Worshipful Romeo Yu. At ganoon din ang mga brethren sa Kitanglay Masonic Class number 256 sa Cagayan de Oro City rin sa kanilang public installation March 15. Incoming Master Rolly Legria, Senior Warden Alain Clamonte, Junior Warden Vincent Cabalida. At bukas naman ang mga taga-Juana Sumulong Last number 169. Nagimita rin sa kanilang public installation na bukas March 1 na Sabado dyan sa Scottish Rite. Incoming Worshipful Master Eugene Manlulo, Senior Warden Robert San Juan at Junior Warden Jeffrey Alvarez. Kasabay din sa Lawag Masonic Lads, March 1 din. Incoming Worshipful Master Anthony Abadilla, Senior Warden Baldomero Tapia, Senior Warden Hermie Rivera. Congrats mula kay Very Worshipful Joey Soriano. At ayan ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Tayong ganit sa Friday, Miss Jackie. It's swell day. Smiling face ka rin dahil swell day, ha? Makakapag-wide na ng utang. Ganun ba? Balito, laka-laka daw na sweldo mo ngayon, ha? Hindi naman lakay. Dami yata overtime, ha? Maubos yun sa lahat lakay sa utang. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Deo Petro Corpus, ako po si Jackie Resho. Susunod na good afternoon, Dr. Evelyn Loreta at Most Worshipful Roland Paulino. Susunod na mga balansyadong balita, Chairman of the Board Henry Uri. At okay na, magaling ka na ba, Miss Kay? Ang favorite ng Chinese Embassy, Miss Karen Oyong. Bye-bye, ingat, stay safe. TGIF. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Makati Med Outpatient.